natin sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa nagdaan na youth camp. Sabi ko nga, hindi magkasya o hindi sapat ng ating pasasalamat para makaabot ng makapagbigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon Jesucristo sapagkat napakabuti ang kanyang ginawa doon sa youth camp. Matagal pa. As you know, I'm always watching the weather satellite. Pareho-ulan. So, naging, minsan nagiging chapel ko na rin yung computer pag ako'y tumitingin sa weather satellite. Sapagkat doon, nag-prepare ako for good weather during the camp. No? Salamat sa Panginoon all the way ay napakaganda yung panahon na binigay ng Panginoon at higit pa doon ay hindi lang merong init, kundi merong init ng ating Panginoon Jesucristo sa ating kalagitnaan doon sa mga kabataan sapagkat I've been hearing a lot of testimony doon sa mga leaders ng KB. At isa sa mga napapanggit ay yung talagang umiiyak yung mga bata na nagpapasalamat na ito ay isang naganap na gawain ng Panginoon na lalo pa nilang may ipahayag ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. Kaya hindi ko malaman paano pasalamatan ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng kabutihan niya. Sapagkat maski yung gastusin dahil there have been continuing changes all the way until the last minute nadadagdagan ang gastusin sa balik. Our Lord Jesus Christ is a big God. Walang suliranin na hindi natin malakawan sapagkat napakalaki ng ating Panginoon sa Kristo. Higit na malaki kaysa lahat ng suliranin sa sanlibutan nito. In fact, the greatest power that this world has been overcome by the Lord Jesus Christ. Alam niyo kung ano yun? Kamatayan. Dahil ang sukdulang kakayan ng sanlibutan ay kamatayan. At walang makakaalpas niya. And the only way to transcend the power of death is through the power of the life of the Lord Jesus Christ. So napagtagumpayan niyo. At tayo mapagtatagumpayan din ang lahat ng mga pwersa ng sanlibutan nito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo lahat ay tumayo. Tayo namin sa ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng may pangangailangan sa Panginoon kasang kumain. Okay, tulungan tayo na namin. Amin, Panginoon Isus, maraming pong salamat. Napakabuti mo po sa atin. Ikaw po, Panginoon, ang laging naglalaan sa amin. In fact, Lord, you took the first step for us. Sa pag-aalay, ikaw po ang nauna para makapag-alay kami, Panginoon, na namin lahat sa iyo. Sa pagbibigay, ikaw po ang nauna nagbigay bago kami makapagbigay sa iyo. We can never outdo you. We can never outgive you. For you always take the first step for us.
In fact, Lord, when we take our step, you've taken 100 steps ahead of us. Noong isang hakbang pa lang, Panginoon, na kami ay paparito upang katagpuin ka namin, ikaw na, Panginoon, ay narito na, nag-aantay na sa amin. Kaya nga, Panginoon, sa aming pagpunta sa dako ito, alam namin na narito ka, kinakatagpo mo kami doon sa aming pangangailangan ng iyong himala. Sapagkat, Panginoon, kung hindi sa iyong himala, wala po kami ngayon. Naghimala ka sa pagbigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Buhay, hininga, kalakasan, kalusugan, mga bagay-bagay, mga ikatitibay namin sa pananampalataya, lahat ng mga bagay na pangangailangan namin sa ikabubuhay namin, Panginoon, hindi ka po nagkulang sa amin. Kaya, Panginoon, narito naman kami. Nag-aalay, hindi lamang ng salapi, hindi lamang ng ikapo, hindi lamang ng handog, kundi nag-aalay ng aming lahat sa iyo. Yabang nalalaman namin, Panginoon, na hindi kami nawawalaan sa aming pagbibigay sa iyo. Pagkos, Panginoon, lalo mo pang ibinabalik sa amin ang lahat ng ito. Nag-isandang ulit, Panginoon. Nagpapatunay lamang, Panginoon, na ikaw ay walang hanggang nagbibiyaya sa amin, Panginoon. Kaya nga ngayon, Panginoon, grabe namin na tanggapin mo po this finite offering because, Lord, you've given your all, your infinite life, your everlasting life, your eternal blessings, Lord Jesus, to all and each and every one of us, that we may be able, Lord, to live that abundant life, that blessed life, that eternal life that you have prepared for each and every one of us. Kaya ngayon, Panginoon, nais namin na ikaw ngayon ang kumilos sa buhay, sa bahayan at kabuhayan ng bawat sa amin. Na naman ang aming mga pangangailangan, Panginoon, sa iyong mahimalang pagkilos ngayon sa aming mga buhay. Patuloyin mo po, Panginoon, ang iyong walang hanggang biyaya sa bawat sa amin. At kami, Panginoon, ay makapagpatuloy sa aming pagpapatunay, pagpapatotoo na ikaw nga, Panginoon Jesucristo, ay Diyos na mahabagin sa lahat, na makapangyarihan sa lahat, na ikaw, Panginoon, patuloy na kumakalinga, kumukupkop at tumatangkilik sa bawat sa amin. At kami, Panginoon, ay patuloy din na nabubuhay para sa iyo upang maluwalhati ka po sa aming kalagitnaan. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Merong revelation ng Panginoon tungkol sa youth camp. Napag-aalaman doon yung mga matatanda sa mga bata. Dahil pagka picture taking, pag sila lang, walking, mga ganyan yung mga matatanda. Hindi marunong. Nakilala ko tuloy yung mga matatanda, kasama ko doon. Hallelujah. It was a great time. And we thank the Lord for His blessings. Ang ating pag-aaralan ngayon ay yung kabutihan ng Panginoon sa pagpapagaling. And I would like to take the text in Hebrews chapter 4, verse 15. Ang sinasabi doon na wala tayong mataas na sacerdote
na hindi nasasalig ng ating mga kahinaan. We do not have a high priest that is not touched with our infirmities. No? Ang ating batas ng sacerdote na tinutukoy doon ay ang Panginoon Jesucristo. No? We do not have a high priest that is not touched with our infirmities. But He was tempted in all points as we are, yet without sin. Basically, merong tatlong batayan ng pagpapagaling ng ating Panginoon Jesucristo. Una ay yung tinatawag na healing by natural process. Pangalawa ay yung healing in the atonement. At pangatlo ay healing in the name of our Lord Jesus Christ. Yung healing sa pamagitan ng likas na paraan, natural process, ay ito ay i-build in ng Panginoong Jesucristo sa pagkakalalang sa atin. No? Kung tayo ilalangin ng Panginoong Jesucristo, meron siyang i-build in sa atin na auto-immune system. Na dahil sa kapangyarihan at karunungan ng Panginoong Jesucristo, noong lalagin niya lahat ng mga bagay by the word of His power, ang sinasabi doon ay lahat ay napakabuti. Napakabuti. Ibig sabihin, hindi lang maganda kundi everything is in balance. So, if you touch one thing, the other parts respond so that that imbalance will be corrected. Halimbawa, yung symbiotic relationship ng mga halaman at mga hayop at mga tao. Alam natin na yung mga tao ay nag-give off ng CO2. Diba? Carbon dioxide. Yung CO2 ay ina-absorb ng halaman para gumawa ng food. And in return, it gives off oxygen. Kung ang halaman ay patuloy nag-give off ng oxygen, pero walang gumagamit ng oxygen, a time will come when this planet Earth will automatically burn. Karoon ng auto-combustion. Dahil kung maalaala niyo yung mga experiments sa chemistry, pagka may isang bagay, halimbawa, yung magnesium strip, kasimulan pataasin ang oxygen na nasa atmosphere ng strip na yun, biglang nasusunod. On the other hand, pagka walang namang halaman at tayo lamang yung nabubuhay, as we give off carbon dioxide, slowly napupulsan din tayo. Then we'll consume all the oxygen and we will suffocate. So merong ibinilin ng Panginoon na pagkakasaayos ng kanyang mga nilalang upang magpatuloy yung kanyang nilalang. Sa tao rin ay meron din binilin ng Panginoon sa katawan natin na merong natural healing. Halimbawa, pagka mayroon kang infection, kaagad yung white blood cells, no?
lalabanan niya yung infection na yun, whether bacterial or viral. And in the process, merong chemical na na-produce that would go to your hypothalamus, dito sa brain mo, na kukontrol ng temperature, at tataas na yun yung temperature mo. Kakaroon ng fever. And that's one way of triggering yung mga tinatawag na T-cells to help in the destruction of this infection. At mayroong mga group ng mga bacteria at saka mga virus na nasisira within that temperature na tumataas na yung ating nagkakaroon tayo ng fever, no? 38, 39, and sometimes even 40 degrees centigrade. Kaya nagkakaroon tuloy ng discussion sa medicine, Dr. Red, na tama ba na pag ang tao ay may lagnat, iinom ka ng pampababa? Yan. Because yan yung natural response ng ating katawan para malabanan yung infection. Ang ating natural kasi nagawa, pagka tayo may fever, uminom tayo ng antipyretic, di ba? Para bumaba yung temperature. So, may mga nagsasabi na hindi dapat. Although the most common pattern is to bring down the temperature. Pero there's an ongoing discussion about that. Pero ito ay mga ibinilid ng Panginoon Kristo sa ating natural na katawan para magkaroon ng natural process ng healing. Okay. Sa isang doctrine, ang pagpapagaling din ng Panginoon ay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. And we'll try to discuss more of this in the coming Sundays. Na sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon Kristo, kapag ipanalangin ng tao at sampitin yung pangalan ng Panginoon Kristo, yung karamdaman ay nasasawa, napapalayas. Dahil no power will be able to resist the power of the name of our Lord Jesus Christ. Dahil kung sinasabi na sa pangalan ng Panginoon Jesus, lahat ng tuhod, no? Hindi lang tuhod ng taong tinutukoy nito, no? Dahil pinapakita ko na of things in heaven, of things on earth, and things under the earth shall bow in the name of the Lord Jesus Christ. Karamdaman man yan, lulundin niya, susundin niya sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. But I'd like to focus today my discussion on the healing based on the atonement of our Lord Jesus Christ. Yung healing batay sa natural processes, yan ay by the simple act of creation. Pero yung healing by the atonement of the Lord Jesus Christ ay merong kasama niya na pag-self-sacrifice ng ating Panginoong Jesucristo. Merong pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang sarili. Yung tinutukoy niya sa Hebrews chapter 4, verse 15. Kung ilagay natin sa positive, no? Kasi sa negative, for we do not have a high priest that cannot be touched with our infirmities. Pag ilagay mo sa positive yun, we have a high priest that is touched by our infirmities. Meron tayong mataas na sacerdote na nandun sa kalangitan para sa atin, na nasasalig
ng ating kahinaan, ng ating karamdaman. Hindi lamang nauunawaan ng Panginoon Kristo ang ating kalalagayan kung tayo tumaraan sa pagkasalanta ng ating katawan, tumaraan ng karamdaman, tumaraan sa mga sakit. Hindi lang niya naunawaan. More than that. It's not even only having compassion. Dahil isa sa mga, kung babasahin mo yung gospel, isa sa mga mapapansin mo ay, pagka nakikita ng Panginoon, yung mga may karamdaman, no? Pag nagpupunta sa mga synagogues, and He is preaching the gospel of the kingdom, and then all the sick are brought to Him. Nakita niya, no? Ang sinasabi sa Bible and He was moved with compassion. Because the people fainted, and they are scattered like sheep without a shepherd. He was moved with compassion. Pag nakita niya yung mga may karamdaman, may mga suliranin, no? May mga pangangailangan, siya ay naantig ng kanyang damdamin, ng kanyang kalooban. Ewan ko, pero pag kayo nagpapacheck up sa doktor, meron mga doktor na they don't relate too much with their patients. No? Sige, gawin mo ito, no? Gawin mo, yan. Okay, it will be on. Meron din mga doktor na talagang nagigipag-relate sa'yo, no? Kumusta ka, ano nang nararamdaman mo, they try to help you ease yung mga nararamdaman mo, yung tutuloy mo. Ang Panginoon Jesucristo, hindi lang niya na unawaan ang ating kalalagayan. Ang Panginoon Jesucristo ay naantig kanyang kalooban. Pagka nakita tayo na may karamdaman, merong pagkasalanta ng ating katawan. But more than that, hindi lang naantig ang kanyang kalooban, nasasalig, no? He feels, He is touched by our infirmities. Paano niya ginawa ito? Paano ginawa ng Panginoon upang hindi lang niya alam, hindi lang siya naantig ng kanyang kalooban sa mga dinaraan natin ng paghihirap, sakit, karamdaman, kahinaan, kahit sakit ng kalooban, sakit sa katawan, karamdaman sa bulsa. Tutuusin ito, mas mabigat mo yung karamdaman o yung sakit ng kalooban. Then yung sakit sa katawan, nakakahanap ka pa ng relief through medicines. Pero yung sakit ng kalooban, mahirap. Halimbawa, yung nanay, luto ng merienda, luto ng merienda. No? Yung mga bata, kain naman ng kain. Pagkakain, takbo na. Iniwanan na yung mga plato. Hindi mo lang nagpasalamat. Yung mga nanay, hindi sa nag-aantay na, Nay, sarap doon ng sister Grace. Matawa, ewan mo lang. Ilahay, sarap naman. Ang yung niluto. Ayan. Kaya kung ikaw naman ay misis, nilalaban mo yung
yung damit ng mister mo, parang kinukuskus mo yung kwelyo para malinis, tapos suot yung mister mo, no? Pagkatas may suot, lalagay doon sa labada, tapos lang marinig, no? Kaya naman ang ginawa mong labada, business, salamat ka, walang ganun, no? Wala. So, kung minsan gusto mo rin na mapasalamatan, bagamat sabi natin, ginagawa mo yan para kay Jesus, and yet, still you would like to hear those words from your husbands or from your wives. No? Sakit ng kalooban yung walang gamot mo. Pero yung sakit ng katawan, minsan nagagawa pa natin ng paraan. Nakakainin pa tayo ng gamot para may inuman. Kumaan yung sakit na yun. Sakit sa bulsa. Yung sakit sa bulsa, merong hangganan niya. Merong hangganan. So, lahat ng karamdaman na ito, dinanas lahat ng ating Panginoon sa Kristo. Paano? Doon sa kanyang pagkakatawang tao. Na doon sa kanyang pagkakatawang tao, hindi lang niya inako, hindi lang niya tinanas ang pagbabata para sa kasalanan ng sanlibutan, kundi kabilang dito yung ating karamdaman. Yung ating karamdaman. Yung madalas na nababanggit natin pagka communion service, no? He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities, and the chastisement for our peace was laid upon him. And by his stripes, we are healed. Sa mga tuwid, yung dinanas ng ating Panginoong Jesucristo na karamdaman natin ay sa pamamagitan ng mga latay dahil sa hagupit ng Roman soldiers sa Panginoon Jesucristo. Kung ma-imagine nyo yung panghagupit ng Roman soldiers, meron yan yung balat ng baka, no? Leather. Doon sa dulo niya, merong sanga-sanga na bakal. So paghagupit sa katawan ng Panginoong Jesucristo, mabaon yung bakal sa dulo, sa hilain. Kaya nanalas-las yung katawan ng Panginoong Jesucristo. But by the way, doon sa NASA, meron silang ginawa na research. Lahat ng sakit, i-feed nila sa computer. Then they try to group all of these illnesses and diseases. And all of those were grouped into 39 main groupings. 39. Anong kaugnayan nito sa salita ng Diyos? Ang ating Panginoon Jesucristo, noong panahon ng mga Romano, ang hatol sa kanya ay 40 stripes save one. 40 stripes save one. In other words, 39 stripes. Yung 39 ang classification ng mga lahat ng mga uri ng karamdaman, meron din 39 na stripes ng Panginoon. At kung yung ating mga karamdaman ay dinanas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang latay, is that a mere coincidence? 39 groups of illnesses against 39 stripes of our Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoon Jesucristo, matagal pa bago niya lalagyan ang sanlibutan na ito, meron ng eternal purpose na binigay sa kanya ng Diyos Ama.
No? So yung 39 stripes, it's not a mere coincidence to the number of groups of illnesses that we have in this world. Sa mga tweet, ito ay bahagi yung provision ng Panginoon ng pagpapagaling. Because He has provided healing for each and every one of us. Dahil walang sinuman sa atin na nasabi mo na perfectly healthy. Yung walang kasakit-sakit. Halimbawa, nagpa-check up pa. Lahat ng test, ginawa sa'yo. Check. Pero meron ka pa rin sakit. Ano yun? Lahat ng test mo, check. Pero meron ka sakit. Sakit na hindi magulog ng sanlibutan. Yan ay genetic defect. Bawat isa sa atin na dahil magmula kay Adan na sumuhay sa Panginoon, dahil sa kasalanan na yan, pumasok ang kamatayan sa sanlibutan na ito at lahat tayo ay nagkasala kaya lahat tayo ay napailalim sa sumpanghatong na kamatayan. Kaya kahit you receive that clean bill of health from the doctor, yet we have one disease. Hindi magagalog ng sanlibutan. Kahit malusog ka, dyan sa genes mo na yan, sinasabi niya, tatanda ka rin. Tatanda ka rin. Kaya, kahit na nung inumin mo na vitamins, hanggang ngayon, hinahanap nila yung elixir of youth, wala silang mahanap para hindi sila tumanda. Pero lahat tayo, tatanda. Yung ating mga organs, tatanda rin yan. Time will come. And we give them doon sa camp. Sabi ni Sister Queen, ay, pinabalakab na ako. Sabi ni Brother John, tinutubog naman ako. Yan ay mga bahagi ng ating pagtanda. And we are all going. And there's only one cure. Meron lang isang gamot dyan. Yung gamot ng ating Panginoon sa Kristo. By Himself, He took our stripes. And by those stripes, we are healed. Yung pagpapagaling ng Panginoon ay hindi lamang paglupa, hindi lamang paglangit, hindi pangwalang hanggan. Ito ay dinanas ng ating Panginoon sa Kristo. It's He participates with those who are in pain. No? Dahil He took our infirmities. He is touched with our infirmities. Nasasalig siya. Yung nanay, ako ko lang mga tatay, pero usually yung nanay, pagka nakikita niya, halimbawa, nakikita ng daliri yung anak, no? Yung anak, iyak ng iyak. Pero yung nanay, nararamdaman niya. No? Pagka yung anak mo, ay paghating gabi, umiiyak, aray ko po, masakit ang ngipin. Sabi ng nanay, sana ako na lang. Diba ganun, mga mothers? Sana ako na lang. Hindi na yung anak ko, ako na lang. Dahil ramdam na ramdam mo yung sakit na yun. Pero ng ating Panginoon sa Kristo, pagka tayo umaaray, ramdam na ramdam mo Jesus. Kaya yung kanyang
He does not only know our suffering. He's not only compassionate with our sufferings, but He is touched with our suffering. At merong inilaan ng Panginoon pagpapagaling para sa atin. Sinasabi, by His stripes, we are healed. Paano mapasa atin yan? Because now there will be two contradicting conditions. Condition ng iyong katawan may sakit. Condition ng salita ng Panginoon, by His stripes, we are healed. Sabi ng katawan mo, may sakit ka ba? Paano ba yun yan? How do you reconcile those two contradicting conditions? Condition ng yung katawan, condition ng salita ng Panginoon. Condition ng yung katawan, may sakit ka. Condition ng salita ng Panginoon, pinagaling ka na. By the way, lahat ng pagpapagaling, anumang uri na yan, ay pagpapagaling ng Panginoon sa Kristo. Whether pumasok ka sa ospital, o ikaw ay pinalangit at gumaling ka, nagpapagaling natin ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat lahat ng mga bagay ay kinakasangkapan ng Panginoon sa pagpapagaling sa atin. Yung galing ng doktor, yung natutunan ng doktor, yung natutunan ng nurses, yung mga gamot na whether these are pharmaceuticals or itong mga herbal, lahat yan, kinakasangkapan ng Panginoon. Yung sinasabi na, lahat ng mga bagay ay nagkakalapit-lapit para sa ikabubuti. Kanino? Sa mga umiibig sa Diyos at tumatalima sa pagkakatawag sa kanila. So, lahat ng ito ay kinakasangkapan ng Panginoon sa Kristo para tayo ay gumaling. Sa mga tuwid, ipapailalim mo, you will subordinate your sickness to the word of the Lord. Oo, totoo na may sakit ka. Pero, nangingibabaw pa rin yung salita ng Panginoong Kristo. Bakit? Dahil yung kondisyon ng sanlibutan, may hanggan. Yung kondisyon ng salita ng Panginoong Kristo, walang hanggan. Yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo na, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. And that's the reason why we can stand. We can depend on the Word of God. Wala pang sanlibutan, totoo na yung salita ng Panginoon Kristo. And I keep on telling you about this. Doon sa walang hanggang kasunduan, itong Panginoon Kristo na ito, ang siyang umago sa tungkulin ng pagiging tagapagligtas ng sanlibutan sa pag-ako ng kasalanan ng sanlibutan upang ihain siya bilang tupa o kordero ng Diyos na hain para sa kasalanan. So walang hanggan yan, kasunduan. And yet, sinasabi sa Bible na wala pang sanlibutan, siya na yung kordero na pinatay. Dahil siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So what should we do? Clear yourself sa lahat ng uri ng kasalanan na tumitigil ng pagpapagaling ng Panginoon. Halimbawa, kung ikaw ay may ulcer o yung atay mo ay apektado na sa kainom, tigil mo yung pag-iinom at sumunod ka sa pagpapagaling sa Panginoon. Kung ikaw ay may alta presyon at
At yung pagka-altar mo ay dahil sa kakain mo ng lechon sa umaga, lechon sa tanghali, lechon sa gabi. Stop that. Before you can proceed in the healing process of the Lord Jesus Christ. So, umalis ka yan. Sa lahat ng mga hadlang ng pagpapagaling ng Panginoon at isampalatayan mo, no, ang iyong buhay sa Panginoon. Huwag mong ibibigay ang buhay mo sa karamdaman, sa sakit. Kundi ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon sa Kristo. No? Huwag mo sasabihin na, ay salamat po, Sir. O sige, mabubuhay mo para sa iyo. Yung buhay ko, guguli ko sa usan nito. Then, guguli mo ang buhay mo para kay Jesus. No? Guguli mo ang buhay mo para kay Jesus. Then, thirdly, sang-ayunan mo na yung salita ng Panginoon na dahil sa kanyang mga latay ay kanya nang pinagaling na doon, umiiral na yung kapangyarihan ng Panginoon na nagpapagaling. No? Umiiral na. Tapos pintan. Oh, by the way, yung sa Isaiah chapter 53 verse 5, yung ginabang dito na, and by His stripes, we are healed. Nung i-prophesy yun ni Propeta Isaias, matagal ka bago makapagkatawang tao ang Panginoon sa Kristo at iyalay niya yung kanyang katawang tao sa krus bilang pagdurusa ng kamatayan hanggang kamatayan ng kanyang katawang tao bilang kabayaran ng ating kasalanan, but also to suffer, to be touched, to suffer for our infirmities. No? So, matagal pa yun, pero yung sinasabi na ni Isaiah dito, sinasabi na niya, and by His stripes, we are healed. Hindi yung sinasabi, and by His stripes, we shall be healed. Hindi. Dito, prophesy na ni Propeta Isaiah, we are healed. Bakit gano'n? Para mapatunayan niya sa atin na yung pagpapagaling ng Panginoon ay hindi lamang tiyak, kundi as part of the eternal purpose of God, which was purpose in Christ Jesus, ay ginanap na ng Panginoon sa Kristo. Na kung paano siya yung kordero na pinatay bago pa malalang sa liputan, siya na rin yung kordero na bago pa malalang sa liputan ay nag-alay na ng kanyang katawang tao, dumanas na ng kahirapan, nagdusa na hanggang kamatayan para masabi na dahil sa kanyang mga latay, tayong lahat ay kanyang pinatay. So yan yung process para ating angkin yung healing in the atonement of the Lord Jesus Christ. Na by His stripes, we are healed. Ngayon ang tanong, kapaniwalaan niyo ba na tayo ay pinagalingan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay gumaling na? Amen. Praise the Lord. 40%. Yes. And the word of our Lord Jesus Christ shall abide forever. And let's believe that by His stripes we are healed. Hindi lamang yung karamdaman ng ating katawan, yung karamdaman ng ating kalooban, dinanas ng Panginoon. Karamdaman ng ating kabuhayan, dinanas lahat yan ng Panginoon. Karamdaman ng ating sambahayan, dinanas yan ng Panginoon. Because there are many more infirmities that we have to go through, but the Lord Jesus Christ has taken all of those unto Himself, and He knows what we feel, what we're going through, and He will always be there to deliver you. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them from evil. Shall we bow down our heads and pray?
Marami pong salamat, Lord Jesus, na hindi mo lamang alam ang aming pinaraanan ng mga kagubitan, karamdaman, pagkasalanta, all our infirmities have been experienced by you. You were touched, Lord Jesus, by our infirmities, and you know what we're going through. Alam mo ang laman ng aming kalooban. Alam mo ang laman ng aming kaisipan. Alam mo, Panginoon, ang laman ng aming kalusugan kung kami ay umaran sa karamdaman. Alam mo, Panginoon, mga suliranin namin sa aming tahanan. Alam mo, Panginoon, ang suliranin namin sa aming kabuhayan. Alam mo, Panginoon, ang suliranin namin sa aming mga anak, sa aming mga magulang. Alam mo, Panginoon, ang suliranin namin sa aming mga kaibigan at kakilala. We have that burden, Lord Jesus. And you have taken that burden off from us. And just like what the song says, if you were able to carry the world on your shoulder, you can also carry our infirmities, our difficulties, our weaknesses, our diseases, our illnesses, our problems. Lord, alam mo ang dinaraanan ng bawat isa sa amin, sa aming pagtulong sa iyo, Panginoon Jesucristo. We ask you to lift those burdens from us. You said, Lord, that whosoever shall come to you, you will no wise cast out, because you said, Lord, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So Lord, we are going to take your yoke, for your yoke is easy, and your burden is light. The burden of sin, and the burden of diseases, and the burden of illnesses are too heavy for us. And then, Lord, we know that you've taken all of this. We can claim that by your stripes, we are healed. All this we pray in Jesus' name. Amen. Lord, bless you all. Hallelujah. Lord, pakasal na natin si Jesus.